Bago pala tayo magsimula, magbaklas ng importante sa lahat, check muna natin kung gumagana lahat yung mga sensor nito tsaka signal light, busina, para malaman natin kung gumagana siya. Para pag mayroong hindi gumagana, pakita natin sa may-ari muna bago natin siya kalasin. Okay. So, ganito, start natin. Dashboard. Okay, gumagana. Start ko muna. Yan, gumagana siya. Tapos, signal light. Yan. Yan, gumagana rin. Kabila naman. Yan, gumagana. Yan, gumagana. Brake light, gumagana. Ayan. Ang high and low. Ayan na. Goods na, para simulan ang busina. Ayun, gumagana siya lahat. Pwede natin simulan. Meron naman tayong i-press chassis. Babaklasin natin yung kaha. Ayan, mamaya muna. Papakita ko sa inyo paano natin linisin yan. Pati yung makina linisin din natin. Ayun. Yan, bali na baklas na natin lahat, tapos nalinis na rin. Yan na yung pinaka chassis niya, yung mga kalakalawang. Ayan. Ayan, nakita ko lang sa inyo. Ayan. Retouch na natin yung mga kalakalawang na yan. Retouch na natin yan, pati yung dito sa likod. Ayan. Ayan, retouch muna natin. Yan, bali okay na. Ayan na, okay na. Na-primer na natin mga kalakalawang. Ito nyo, oh. Nagmukha na siyang malinis. Ayan. Ito, yung may tama rito. Ayan. Okay na rin. Yung steel brush natin yan, tapos nilihan natin yung mga tama-tama ng primer. Ayan. Okay na. Itimin na lang natin pag natuyo. Ayan, may refresh chassis tayo. Ayan. Ayan yung bulok. Check nyo na lang sa aking mga video yung mga ina-upload natin. Ito yung bulok din to, inayos natin, repaint natin. Bari refresh chassis lang yung ginawa natin. Ayan, pati itong tipos. Ayan, okay na, pati ilalim yan. Ayan, bali may lang sa inyo. Pag talaga akong may tinatanggal ng mga stock bolts ng mga tornilyo, depende. Kung malapit dito ay magtatanggal ng stock bolts, tinatanggal ko po talaga yung ECU nyan. Tsaka pag nagre-repair ako dito ng kabitan ng bracket ng top box, tinatanggal ko talaga to para mas safe, kasi hindi natin masasabi kung katagalan bibigay ito. Kaya minsan mas sinasabi ko sa na mas maganda tanggalin na lang natin to para wala tayong problema. Yan. Kaya kabit na natin yung mga kahan yan, nililinis muna natin bago natin siya ikabit uli, kamukha nung sa mga video ko. Ayan, ayos na, pininturahan natin, kinabit natin mga wiring. Ito ko sa inyo na yung mga ganito, pinapalitan na rin natin ng stainless bolts. Ayan na, yung mga yan. Kabilaan yan ng food board. Anong kainaman nito pag light natin yung stainless? Para hindi siya mag-stack up, para pag binaklas yung hindi hassle doon sa mga gagawa ng motor na to. Ayan, pinalitan na natin ng stainless bolts. Ayan. Pag ganito talaga, pag nagpa-refresh kayo sa akin, pre na yung stainless bolts na yan. Tapos yung mga yan, stainless bolts na rin yan. At yung nasa ilalim nito, ilalim na rin.
Stainless bolts na rin yung nakalagay dyan, 3. Wala nang problema sa mga stack up niya. Yan, bali okay na, nakita nyo, okay na. Naikabit na natin yung tapos naikorek na rin natin yung pagkakabit nito. Nakaraan kasi buka, akala ko naman sira yung pinakakawitan niya, buo pa pala. Naikorek na natin, tsaka sa kabila. Ayan, naikorek na natin siya, nailapat na. Ayan, nakaraan buka-buka, akala ko naman, pati dito sa ilalim, lundo. Akala ko naman ano lang. Tsaka kulang pala sa mga lock. Wala siyang gantong lock sa ilalim kaya nilagyan natin ngayon. Ito nyo, lapat na siya. Tsaka na-lock natin ng maayos na. Goods na. PM na lang sa mga gusto magpa-repair sa atin ng chassis. Medyo hindi po kaya na isang araw at kalahati po ang gawa kasi baklas po lahat yan eh. Ayun na po. Ayan, ganda na, pogi na.